Ito ang mainit na balita na dapat malaman at mapanood ng taong bayan at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na tila ayaw ipalabas ng bayarang media. Korte Suprema, tila ginimbalang lahat na kumakalaban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos subukang idiin patungkol sa kaso ng AGK. Ang dating Pangulong si Rodrigo Duterte tila nasampal ng katotohanan at kahihiyan ang ilang makakaliwang grupo, pati na ang senadora na si Risa Hontiveros at Laila de Lima matapos ang kumpirmadong anunsyo na binasura na at gawing final ng Korte Suprema ang desisyon nito na hindi na buksang muli ang mga kasong pinipetisyon laban sa dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Kaya ayon pa nga sa marami sa ating mga kababayan, wala na, tapos na ang laban, tinalo pa sa korte. Pero bago natin simulan ang balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Huwag din kalimutang mag-like para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bago naming mga uploads. Tiniyak na mismo ng Korte Suprema ang desisyon kung saan kinumpirma na ang dismissal of human rights petition laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay tila hindi na ito maaring buksan pa ng kahit na sino. Ibinasura ng 14th Division of Court of Appeals noong June 28, 2018 ang mga petisyong inihain laban sa dating Pangulong Duterte patungkol sa tila pagkasawi ng mga kilalang aktivista di umano. Ayon mismo sa desisyon ng Korte Suprema, tapos na at hindi na kailangang buksan pa ang kasong ito dahil bukod sa nakalagay na sa Supreme Court books ang nasabing desisyon ng 14th Division, may mga datos na magpapatunay na mahina ang mga kasong isinampa laban sa dating administrasyong Duterte. Kaya't naging final and executory ito noong April 29, 2024. Sinubukan pa ng grupong karapatan na i-revert ang nasabing desisyon ng Korte Suprema, ngunit hindi na ito pinahihintulutan pa ng pinakamataas na kapulungan dahil tapos na ang laban at tuluyan na nilang ibinasura ang mga kaso laban sa dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Ayon pa sa kumpirmadong balita na inilabas online ng Enquirer.net, dismissal of human rights petition versus Duterte reaches finality. The dismissal of petition for protective writs filed by several human rights groups where former President Rodrigo Duterte was impleaded has attained finality. In a document made public Thursday, the Supreme Court has already released the entry of judgment for the case of which a decision has become final and executory on April 29, 2024. Under court rules, an entry of judgment means the decision was already recorded in the SE's book and can no longer be appealed or revised. The case was about the petition for review filed by Karapatan Rural Missionaries of the Philippines, RMP, and Gabriela that sought a reversal of the Court of Appeals decision dismissing their petition for writs of amparo and habeas data to protect their members. The said petition was dismissed by the 4th Division of the Court of Appeals on June 28, 2018. The petition for review and certiorari filed on June 28, 2019 at the Supreme Court, which raised issues on the CA decision, was followed by 2 or more manifestations filed by Karapatan after the extrajudicial killing of 3 of its human rights workers, Zara Alvarez, Ryan Hubilla, and Nelly Bagasala, who were supposed to testify in the hearings. Karapatan expressed dismay over the SC decision. Unquote. Matapos lumabas ang balitang ito, ay hindi naman nakapagpigil ang taong bayan sa mundo ng social media na magbigay ng kanilang mga komento at hinaing sa usaping ito. At ayon pa sa kanila, thank you so much Supreme Court, binalik ninyo ang tiwala namin na may justice pa dito sa Philippines. Thank you Lord, basta gumawa ka ng kabutihan at katotohanan, yan talaga ang magwawagi. God bless po PRRD, mabuhay po kayo at mahal nyo ang Pilipinas at ang mga mamayang Pilipino. Wala na, endgame na, wala ng kaso.
Dismiss ang EJK case laban kay FPRRD. Tatalo na ata sa WPS sa mga criminal defender sa Senado. Wala na rin ang alas nila na ICC. Una nang binasura ang kaso. Kahit pa pinush ng BBM administration ang investigasyon pa. Tinalo na nga sa Senado. Tinalo pa sa korte. Sige, nasaan na kayo? Sampahan niyo pa si dating Pangulong Duterte. Lahat binasura sa korte. Good job, Tatay Digong. Ang tatay ng buong Pilipinas. Mali ang binangga ninyo na tao. Piskal, prosecutor, abogado pa. Love you, Tatski Digong. Good job. Next move, hanap naman kayo ng butas. At ayun na nga, may matindingan nangyari. Nagkaroon ng sibakan. At nako, tingnan natin muna ano ba nangyari dito at ba't may nagkasibakan sa kamera. Alam nyo, kasi ganito yan ha. Napaka sobrang timing, ika nga. Mahalaga ho maintindihan natin at maunawaan natin ano ba itong nangyaring sibakan. Kasi timing na timing kung saan yung INC ay gumawa ng isang malupit na prayer rally, aba, meron namang biglang nasibak na malupit din. Hindi lamang po ito isang small position, but ito ho'y napaka very relevant position na alam natin na ito ay binanggit pa mismo ni VP Sara Duterte. Walang iba ho, kung hindi ho alam niyo na, yung nagdemanda sa atin, na walang iba kung hindi si Zaldico. Sabi ko sa iyo, Zaldico wag na wag mong idedehado ang mga nagsisilbi sa bayan, yung talagang may panawagan na buksan ng mata ng mga Pilipino, bigla mong binanatan. Ayan ang matinding karma. Yun. Hindi totoo, karma ka ngayon, di ba? Ito, panoorin natin ha. Siya po ba ay nasibak? Sinibak? Ano ho ba talaga ang tunay nangyari? Kayo na hong umusga dito sa balita na ito ha. Pasok. Sa unang araw ng pagbabalik ng Kongreso mula po sa bakasyon, may sibakan agad na nangyari. Unang araw pa lamang daw ng pagbabalik ng Kongreso o ng Kamara ay, ano daw meron? Siba ang nangyari. Hindi po ako nagsabi. Ha? Baka mamaya, nandiyan ka na naman, Zaldico, sabihin mo, fake news ako o yung mga sinasabi ko, libelous. Hindi po ako nagsabi. Ha? Ayan po si Ed Lingaw, sinabi niya, unang pagpasok pa lamang ng taon na ito ay may sibakan na nangyari. At ikaw yung tinutukoy niya. Tingnan mo yung picture mo. May sibakan talaga nangyari. Okay? So, wag ka nang marami pang sinasabi dyan. Ito, pasok. Ang casualty, ang chairman ng House Committee on Appropriations. Casualty, ikaw daw. Naku po. Ousted. Ayan ha. Ang linaw. Ousted. Sinibak. Sinipa. Tinadyakan. Isinuka. Ousted as chairman, House Appropriation Committee. Ano ho ba yung House Appropriation Committee? Yan po yung sinasabi nga ni VP Sara Duterte. Dalawa lang ang may hawak ng budget ng Pilipinas. Walang iba kung hindi ang Chairman ng House Appropriation na si Zaldico at yung kanyang bossing na si Speaker. Appropriations si Congressman Zaldico. At hindi po ito basta-basta. Ang komite sa appropriations na marahil ang isa sa pinakamahalaga at pinakamaimpluwensyang komite sa buong Kongreso. Malinaw yan ha, sinasabi, pinakamahalaga, pinakamakapangyarihang komite. Yan ang inaasam ng lahat. Bakit? Diyan sumisipsip ang lahat ng congressman. Para kang para ka talagang Panginoon dyan pagka ikaw ang chairman. Dahil ito po ang bubuo ng taon ng budget ng gobyerno. Lahat ng mga ahensya ng gobyerno halos manikluhod na dadalaw sa Appropriations Committee. Lahat daw, every all. Tingnan nyo na ha, lahat ng imantakin mo, lahat ng sekretary, nagmamanikluhod dito. Naku po, patay tayo dyan. Pangit pakinggan. Lumuluhod daw dito sa chairman ng House of Appropriation. Kahit sino man ang namamahala sa Appropriations Committee, siguradong malapit siya sa mga Diyos ng Kongreso at ng Malacanang. Naku po. Dikit daw sa Diyos ng Kongreso at Malacanang. Yan, ganyang katindi ang power ng appropriation. Malupit talaga ho itong kaganapan na ito. Mantakin mo, ikaw ang pinakamakapangyarihan dyan, ikaw ang talagang sayo ang sumasaludo lang lahat ng sekretary. Di ba? Tuwing budget.
At sabihin natin, siya ang tunay na malapit sa kusina. Nakatunayan, nung nireklamo ni VP Sara Duterte ang budget ng kanyang ahensya, ang pininteriya ni VP Sara ay si Speaker Martin Romualdez at si Appropriations Committee Chairman Zaldico. Nako. Ang hirit ng bise, ang budget ng Pilipinas ay hawak lamang Nako po. ko at ni Speaker Romualdez. Naku po. Kakaya. Anak ng weteng. Unti-unti na kayo naglalaglagan. Naku po. Kasi mamaya papaliwanag natin bakit tila laglagan ang naganap. Ha? Mukhang laglagan ang naganap. O, panoorin pa natin. Pasok. At medyo kakaiba rin kasi ang kaso ni Ko. Sa nakaraang mga kongreso, ang Appropriations Committee ay binibigay lamang sa mga napaka-senior na congressman Opo? na malapit sa administrasyon. Nako! Si Ko ay nasa kanyang pangalawang termino pa lamang Nako! nang makuha ang Appropriations Committee chairmanship noong 2022. Aba, nako! Wala rin siyang distrito, siya po'y kinatawan ng party list group na Ako Bicol. Isa po siyang negosyante mula sa Albay, pinuno ng SunWest Group of Companies Oh. na nasa construction, power generation. Aba! Nasaan daw? Anak ng wewe, oo. Siya daw ay CEO ng SunWest Group of Companies, Real Estate Construction. So, totoo pala ang bali-balita. Nasa construction ito. At real estate. Kaya parang hindi pa ganon kalalim ang kanyang hugot sa Pero gayon pa man, sinasabi nga ni Ed Lingao, ang chairman of appropriation ay napupunta sa mga veterano na. Ibig sabihin, mga matagal na congressman, mga matitindi ho talagang congressman, mga senior, ika nga. Yung mga matatanda, pwede dyan yung sila Zarate, yung mga ganon. Yung mga, pero syempre, laging opposition yun. Pwede rin si Abante. Yung mga matatanda daw at saka talaga seniors na pagdating sa posisyon, ika nga. Ibig sabihin, hindi lamang isang beses, dalawang beses, mga apat. Yung mga talaga nabulok na dyan. Yan daw, doon daw binibigay yung chairman ng appropriation. Pero this time, ewan ko kung first time ito, pero ibinigay sa isang party list representative. Di ba? Naku po. Mukhang malupit talaga ang kapit ni Kuya. Di ba? Mukhang malupit, Tapos, lang, second termer lang. politika. Pero ano pa man, Pero matindi doon yung mismo. Ikaw ba naman yung may construction? Kaya ikaw, naku, ano, lupit mo, Brad. bakit parang biglang napatalsik sa kulambo itong si Zaldico? Yan ang tanong ng lahat ng Pilipino. Bakit bigla-bigla? Biglaan nga ba? Pinag-usapan nga ba? O beke naman, wala mo, paandar lang. Hindi, kasi kailangan natin malaman. Bakit biglaan ito? Sabay pa dyan sa Iglesia ni Cristo na is this part of conspiracy? Part of a script na sige na, okay na, huwag nyo nang ituloy ko naman ng magaganap. Basta ibibigay na namin ang ulo nito. Para naman masabing masatisfy. Tandaan ninyo kasi pagbali-baligtarin mo ng istorya. Yeah? Pagbali-baligtarin mo ng istorya na keso sinasabi ng Iglesia ni Cristo na sumusuporta sila sa Pangulong Marcos sa posisyon nito na walang impeachment na magaganap. Pero alam nyo, pag kayo inaan nakikinig. Ako po, nakinig po ako dun sa mga spets po dun. Talagang nakikita natin yung mga tao dun. Ayaw nilang matanggal sa posisyon si VP Sara Duterte. If there is one clear message, ika nga, dyan sa INC rally, favor ito kay Vice President Sara Duterte. Yan po ay matinding paninindigan na ginawa ng INC. At tayo po ay nagpapasalamat doon. At ang mga kababayan natin nagpapasalamat sa kanilang suporta kay Vice President Sara Duterte. Kaya nga, ito hubang matinding nakalaban ni Vice President Sara Duterte na si Zaldico, ay isa lang po ba siyang parang, alam mo yun, sacrificial lamb? Bibigay na namin ang ulo nito. Tatanggalin na namin sa posisyon ito. Basta bati-bati na tayo. May ganun kayang eksenang naganap? Hindi, sa tingin ninyo. Kasi parang ganun ang dating sa ibang tao na parang ano lang yan, kaya yan yan yung binigay ang ulo na yan, o kaya yan sinibak. Para somehow, alam mo yun, panakipbutas doon sa bigger mistake o bigger fiasco na ginawa ng Kamara dito kay VP Sara Duterte. Tandaan ninyo, dinurog ng todo-todo si VP Sara Duterte at talaga nga namang para masatisfy yung mga kumampi kay VP Sara Duterte, halimbawa na ang INC, sige na, yung isa sa kalaban ni VP Sara Duterte, sibakin na lang namin. Ganun po ba? Ano sa tingin ninyo? I-comment nyo nga dyan.
Sa unang araw ng sesyon kanina, may naghain ng mosyon na deklarang bakante ang posisyon ni Ko bilang Appropriations Committee Chairman. Ang pagdeklarang bakante ang isang posisyon ay katumbas na rin po ng pagsibak sa Yun. Malinaw ito ha. Ang pagdeklarang bakante ang isang posisyon, chairmanship, ay isa na ring pagsibak. Hindi po ako nagsabi niyan. Si Ed Lingaw po nagsabi niyan. Malinaw ha. Ulitin natin. Linawin natin. po ng pagsibak sa isang opisyal. Ayan. Pagdeklarang bakante ang isain ng mosyon na deklarang bakante ang posisyon ni Ko bilang Appropriations Committee Chairman. Ang pagdeklarang bakante ang isang posisyon ay katumbas na rin po ng pagsibak sa isang opisyal. Malinaw na malinaw. Sinabi po yan ni Ed Lingaw. Hindi po sa ating galing yan ha. Na ang pagdeklarang bakante ang isang posisyon ay isang pagsibak. So malinaw na malinaw, sinibak. Hindi ho nag-resign. Sinibak. Yun ang sinasabi ni Ed Lingaw dito na ginawa walang iba kundi ang anak ng presidente. So ang tanong ng lahat dito, eto ba ay may utos mula sa presidente na sibakin si Zaldico? Yan o ang tanong. Si Marcos po ba ang nagpasibak kay Zaldico para maiwas niya yung kanyang pinsan? Yan kasi ang tanong dyan eh. Di ba ho? Kesa na madali pa itong pinsan ko, o kesa na mawala pang yung somehow yung bas-bas na anointing dito sa pinsan ko, sibain na lang natin itong kanyang kanang kamay. O itong isa sa mga binanggit. Actually, dalawa lang naman sila. Si speaker lang naman at saka si Zaldico. Di ba? Ito kaya ang dahilan? At ang mosyon ay hindi galing sa kung sino-sino lamang, kundi sa mismong anak ng presidente na si Congressman Sandro Marcos. Nako. Ang tanong tuloy ng ilan, meron ba itong ibang ibig sabihin? Ako, sa tingin ko ito, opinion ko lang to sa tingin ko meron talaga. Merong ibig sabihin ito. Simple lang. Malamang sa malamang, malaking percentage, galing ho ito sa presidente. Yung pagsibak kay Zaldico. Ito, linawin na natin ho ito Wala na hong question dito kasi meron pa sinasabi na nag-resign daw at hindi sinibak. Hindi ho. Ang pagdeklarang bakante, sabi nga ni Ed Lingaw, ay nagkakatumbas ng pagsibak. Malinaw po yun. Kaya nga sa title pa lang yan nung kanina, di ba? Ousted. Di ba? Tuloy. Isang oras matapos siyang masibak sa katungkulan, naglabas si Ko ng sariling pahayag. Ako po, biglang naglabas ng sariling pahayag. Gustong isalba yung sarili. Kusa raw siyang nagbitiw dahil sa ilang pressing health concern. Nakang bigla nagkasakit. Ayos ka din Pag nagdemanda ka, talagang full energy ka. Pero ngayon, bigla kami sakit. Ang bira ka, oo. Naniniwala ba kayo? Ako, hindi ako naniniwala. Kalokohan. All of a sudden, bigla ka nagkasakit? Anak ng weteng naman yan. Huwag ka sanang matuluyan, Pero hindi magandang biro yan kung biro lang yan. Yung sabihin mo, hindi, may sakit ako. Hindi magandang biro yan, kapatid. Hindi maganda. Yun lang, kahit si Congressman Benny Abante, ang co-chairperson ni Ko sa Appropriations Committee, ay nagulat sa kanyang pagkakatanggal at mukhang nagulat din sa kanyang umunong pressing health concern. Ang ganda na sinabi dito. Ebidensya to. Ano sabi? Kahit si Abante, na co-chairperson, ibig sabihin, ka-team, ika nga, ni Zaldico. Co-chairperson, ibig sabihin, kasama mong chairperson ka. Di ba? Nagulat sa pagsibak at nagulat saan? Na may sakit. Hindi ho alam mo yun, masyado na ako, para sa akin isang matinding kasinungalingan kung sasabihin talaga nating nag-resign. Matinding kasinungalingan, sa tingin ko lang Bakit kanyo? Ayan na mismo yung kasamahan niya, hindi nga alam nasisibakin siya at bigla-biglaan at the same time hindi alam na may sakit siya. Ibig sabihin, the decision happened to be from the top. Parang ika nga beyond pay grade ni Abante ito. O wala sa kanyang level, ika nga. The decision galing sa kataas-taasan. Kasi nagulat di ba? Nagulat yung kasamahan mo. Wala sa mga congressman. Nanggaling mismo, at sabi nga nila, napaka-obvious naman, kanino ba galing? Mismong sa anak ng presidente. So,
dalawa na kagad ang na-prove dito. Number 1, talagang sinibak. Number 2, galing sa taas ang desisyon. Hindi natin alam kung galing ba kay presidente or galing kay Speaker Romualdez. But definitely, anak ko eh. So ibig sabihin po, doon mismo sa presidente nang galing yung pagsibak, di ba? Ito pa ang isang paramdam. Ang sabi ni Ko sa kanyang pahayag na he serves lamang at the pleasure of the majority. So mukhang hindi na ito pleasure ng majority o ng liderato. So ibig sabihin, hindi na daw pleasure ng liberato ng Kamara, walang iba kung hindi si Speaker. Kung si Speaker man na nag-decide niyan, may nagutos sa kanya. Dalawa lang yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, dalawa lang yan. Hindi na yan desisyon ng mga nasa baba o desisyon ng kusino man, pero desisyon talaga either si Speaker o di kaya ang presidente. Diba? Ganun lang kasimple. Ito si si Zaldico, pilit pang sinasalba yung sarili. May napakinggan nga ako kanina eh. Sabi nung isa, alam mo, sa totoo lang, personality naman talaga ng Pangulo yan eh. Yung, alam mo yon, yung ganyan, na kahit kaalyado, ay pagka merong ibang dahilan, di natin alam whether it is good or it is bad. It is not for me to say. Kasi di pa natin alam yung mga pangyayari. Pero gayon pa man, simpleng-simple. Sabi nga nung napakinggan ko, ano yan, talagang ugali ng presidente na kahit sino ka pa, pagka hindi ka na nagsiserve, o ilalaglag ka talaga. Ganon. Whether it is good or bad, we do not know. Ito nga yung sinasabi ko dito eh. Kung sacrificial lang ikaw, Zaldico, ikaw lang nakakaalam niyan. But if I were you, I will not be you. Gago! Hindi, if I were you, nilaglag ka na. Ginawa kang sacrificial lang. Baka gusto mo magsalita na ng katotohanan. Kasi puro kasinungalingan pa sa tingin ko yung lumalabas sa bunganga mo eh. Baka naman pwedeng sabihin mo na ang katotohanan. What really happened? What really transpired? Kasi meron ako isa pang nabalitaan. Di ko na lang sasabihin, galing sa isang source ito. Sabi nitong tao na to, kaya daw nasibak ito, merong hindi magandang ginawa. To the point na parang yung iba na dehado. O hindi masaya sa ginawa daw ni Zaldico. Yun yung narinig kong balita. Pero I'm not saying it is true. Okay? Kasi sinasabi niya doon na parang nagkaroon ng lokohan. Sabihin sa kanila. Yung may mga usapan sila dyan. Nagkaroon sila ng, alam mo yun, syempre, di natin alam kung yan ba ay nagkadinggoyan dyan sa loob. Di natin alam. Basta, sa madaling salita, nagkatalo-talo daw. Yun yung term. Nagkatalo-talo daw sila. Sabi nga, alam mo, ito lang, masasabi ko sa iyo, Zaldico, huwag kasi masyado. Gago! Ano lang, huwag masyado. Sakto lang. Kaya tuloy nagkakaganyan kayo. Mantakin mo ha. I don't know if that is true. Basta ako narinig ko lang po yan. Kung totoo yan, kayo na lang kung makakapagsabi niyan. Basta ang sinasabi lamang po natin dito mga kababayan, malalim ito. Kung sakripisya lang ka, magsalita ka. Pero kung hindi ka nagsalita, iisipan ka ngayon ng taong bayan na meron yan nangyaring talo-talo dyan sa loob. Bakit ka nasibak? Di ba? O unless papayag ka na ang dating kaya ka nasibak ay dahil may ginawa kang hindi maganda. Kasi ganun lang naman po yan eh. Bakit kasi sibakin sa isang bagay na maganda ginagawa mo? Tama, mali. Kaya kasi sibakin sa isang bagay dahil meron kang ginawang hindi maganda. Ganun lang kasimple yun. Dito, paulit-ulit na sinasabi ni Ed Lingao, hindi po ako, si Ed Lingao, yung pag-declare ng vacancy, it only means that you are ousted. That you are, ayan o, nasaan pa, sinulat pa nga niya dyan di ba? That you are ousted and you're fired doon sa iyong katungkulan. So, anong dahilan nun? Di ba?
ito'y matatalaga sa kasaysayan. Or talagang natakot lang etong si Romualdez sa nangyari sa INC. Kasi tandaan ninyo, baka sabihin ng iba, hindi, nauna naman yung hindi. Umaga pa lang, gabi pa lang, punong-puno na ng tao ang grandstand. Ibig sabihin, alam na ho ng, siyempre, nag-o-observe po dyan yung mga congressman. Alam na po nila na dadagsain talaga ng todo-todo yan. So that, para medyo humupa-hupa, ika nga, yung alam mo yun, yung apoy, kailangan may gawin ang kamera. Kasi pag balik ta rin po natin, kahit pa ulit-ulit pang sabihin ng spokesperson ng INC na we are here for peace, we are here to support the statement of the President not to impeach VP Sara Duterte, the mere fact na pinagsalita nila si Marcoleta, na walang ibang mensahe si Marcoleta kung hindi ang kapalpakan ng mga congressman, kung hindi ang mga kawalangyaan na ginagawa ng congressman, kung hindi ang matinding katarantaduha ng Kamara, ayun lamang po ay simpleng statement ng INC that INC is no longer happy with what is Romualdez is doing. Ika nga. Ganun lang o kasimple po yun. Huwag na nating pagbalik-balik ta rin. Huwag na nating, kasi yung iba ginajustify pa na, alam mo naman yung mga tanga-tangang loyalista na vlogger, ginajustify pa, hindi naman yan para kay BP Sara Duterte, hindi naman yan anti-Marcos. Oo, wala naman tayo sinasabing anti-Marcos yung rally na yan. Pero gayon pa man, it's really obvious. The mere fact na pinayagan nila si Marcoleta, na alam naman nila, sigurado kung kausap nila yun araw-araw, o alam nila kung anong side ni Marcoleta. If kayo, ako sinusubaybayan ko si Congressman Marcoleta doon sa kanyang programa sa Net25, which is also an INC network. Talagang bukang bibig niya doon, mga kawalangyaan po at mga masasabi natin hindi magandang ginagawa ng Kamara. So ibig lamang po sabihin nun, mga kababayan, if the INC allowed Marcoleta to speak, it's somehow same sentiments ang pamunuan ng INC. Kasi, kung papansin ninyo, sa lahat ng rally po ng INC, hindi po nila pinapayagan yung mga politiko. Oh. Si Marcoleta, even if INC yan, hindi nila papayagan yan if they do not agree with what Marcoleta is. Lahat po ng mga ito naging sobrang kontrobersyal at kailangan ng damage control ng Malacanang. Naku po, nag-damage control ang Malacanang. Gago! Ibig sabihin, talagang there is a damage. Kasi hindi ka naman magda-damage control kung walang damage. Para bagang flood control project kung walang flood. Kaya mo nga nilagyan ng flood control project eh. Flood control. Kasi nga, may flood. Ito, damage control, ibig sabihin may damage. Kaya sabi daw ni Ed Linggau, nag-damage control itong Malacanang. Ang tanong ng karamihang Pilipino ngayon, eto bagang damage control na ito, ito hubang hakbang ng Pangulo na control ay ang pagsibak kay Zaldico? O nga? Ano sa tingin ninyo? Nag-line veto ang Pangulong Marcos sa halos 200 bilyong piso na mga proyekto. Nako po. At sa huli, mukhang si Ko ang unang nalaglag dahil sa sigalot sa budget. Yun ang matindi dito. Dahil ba dyan sa damage control, ang unang nakontrol, ang unang tinamaan ng hinagpis ng presidente ay walang iba kung hindi si Zaldico. Ano kaya? Puwersahan to? O kaya binigyan siya ng pagkakataon, Zaldico, alis na. Ano sa tingin ninyo? Sabi nga nung hindi, ako, nag-iisip lang ako, malaro lang yung isip ko. Ano kaya ang dahilan kung bakit siya ang naging damage control? Siya kaya ang talagang naging damage control ng Pangulo? O di kaya sacrificial lamb? Hindi kaya may nagawa talaga siyang hindi maganda? O baka naman mayroong onsehang naganap? Ano po ba kaya talaga ang dahilan? O baka naman all of the above? Hindi natin alam. Gago! Kayo ang mag-comment. Ano sa tingin ninyo ang tunay na dahilan? Parte ito ng damage control ng presidente. Kasi posible rin naman eh. Posible rin naman. At yun na nga mga kababayan,
Ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!